inabuso kami. Matagal na panahon, wala na kami tama! Po sa miyembro ng KOGC ay hinarap itong mga pulis at ipinaliwanag niya na mali po ang kanilang ginagawa at kung may mga panghaharasman sila dapat ang irereklamo dahil marami umano sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, mga bata, matanda, kababaihan ang nasaktan dahil sa sapilitan na pagpasok nitong pulis sa pag-serve ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Ngunit ang katotohanan ay wala naman silang nakitang si pastor sa loob ng KOGC. At dito nga po ay nilabas ng isang miyembro ang kanyang sama ng loob at ipinaliwanag sa mga pulis na maling-mali sila sa kanilang ginawang pagpasok sa KOGC compound. Kami. Matagal na panahon, wala na kami tama! Common sense po yan. 30 years, 40 years I've been here in the Kingdom Ministry, sir. Tapos, sir, pakinig ka muna, sir. Tapos, sir, isa, dalawa, tatlo, magsasabi lang sa labas na ganito, inabuso mo. Pagpapaniwalaan. And how about us, thousands and even millions? So yan nga po mga kababayan po natin na itong mga reklamo kay Pastor Quiboloy ay umano'y mga haka-haka lamang at fabricated po na mga allegation dahil mas marami pa rin sa miyembro nitong KOGC ang nagpapatunay kung gaano kabait, kung gaano magalang, maayos na tao itong si Pastor Apollo Quiboloy. At kita naman po natin sa aksyon na ginagawa ng mga miyembro nitong KOGC na handa nilang ipaglaban ang kanilang karapatan at depensahan po ang KOGC, lalong-lalo na po sa mga ginawang paninira ng mga pulis. Ngayon ang nangyari po ay kabaliktaran pa. Binaliktad ng ilang media at the same time ay pinapalabas na umano'y ang pulis ang inabuso dahil mayroon pa umanong obstruction of justice. May mga paglabag umano itong mga miyembro ng KOGC, samantala para sa kanila ay dinipensahan lang po nila ang kanilang teritoryo ay trespassing umano dahil pumasok ang mga pulis na wala silang search warrant at ang kanilang hinahanap base sa kanilang warrant of arrest ay wala naman doon sa lugar ng KOGC. Unfair po, sir. Kung gagawin yan sa mga pamilya ninyo, sir, ito bahay po namin to. Inaruga kami ni Pastor dito. Yes! Kami pa lang ha, kami pa lang. Sir, kung hindi po kami kinukop ni Pastor, mga kriminal na po kami ngayon. Yes! Totoo po yan, sir. Marami dito mga rebelde, sir. Tama, Pero mga dahil sa tinuruan kami ni Pastor, purong kabutin. Not even a single evil thing. Yes! Pastor dito. Ganito, tiroin mo, sir. Ilan yan? Bilangin mo, sir. Compare po sa amin dito. Wala po kaming armas. 4 o'clock in the early morning, simultaneous in different compounds. Tiroin mo, sir. Nakabalandra po sila kanila, sir. Mga Armalite, full battle gun. Marami pa mga magazine dyan, sir. Ano ba sasabi na sir, may nasaktan? May nasaktan, sir. May nasaktan na. Paano mo yan makontrol, sir? Paano mo yan makontrol? Their entry is illegal. They will present the search warrant. Sabi namin, sir, may lawyer po kami. Lalabas ang lawyer, mag-usap po. Peaceful po. Ayaw nila nakagulan. Much more kami po, sir. Kasi po tinuro po sa amin, sir, hindi po kami mga barumbado. Hindi rin po kami mga bastos. Pero what they did, puro po yan kabastusan. What they did, sir, kung sino man nag-utos sa kanila, porkit mga pulis lang yan, utusan, may mga puso din yan. May mga kabutihan din yan, sir. So tama po yung pinupunto nitong isang miyembro ng KOGC, mga kababayan po natin, na itong mga pulis ay nautusan lang. Kaya ang dapat managot po dito, yung nakaitaas po sa kanila at syempre yung pinaka mataas. Alam po natin na may mandato po sila na dapat respetuhin po itong karapatan ng bawat akusado, lalong-lalo na itong mga civilian dyan, na dapat yan ang kanilang iwasan, maximum tolerance. Pero nakita po natin may mga pananakit na po na nangyari. Ang iniisip nga po natin, bakit gigil na gigil po itong mga miyembro ng mga pulis at bakit may sinasabi pang mga Black American na nakahalo? So anong ibig sabihin po niyan, mga kababayan? Ibig sabihin may conspiracy, may posibleng mas malaking issue pa na nasa likod po nito kung bakit tinatarget po itong si Pastor Apollo Quiboloy. Isa dyan ang tinitingnan po natin, siyempre itong pamumulitika ng administrasyon dahil itong si Pastor Quiboloy ay isa na rin ngayon sa kritiko ng BBM administration at kasangga po ni PRRD na nagsasalita at nagbubulgar
sa mga katiwalian at ang kanilang masamang plano lalo na po sa People's Initiative at sa Chacha. Kaya abangan po natin mga kababayan kung ano po yung mga susunod na aksyon. Target na ba si Basti, si PRRD o itong si BP Sara? Yan po ang ating pagkasubaybayan mga kababayan po natin. Maraming salamat at ito lang muna yung ating panibagong update at kita-kits sa mga susunod nating mga upload and live stream. Maraming salamat.